So sa video ito ay pag-usapan natin kung ano yung mga dapat nating malaman bago tayo magkabit ng CNC mags sa ating mga motor. Ano nga ba yung mga advantage at disadvantage sa paglalagay nito, at i-share ko na rin sa inyo yung mga accessories at mga piyesang kailangan natin para maayos po natin siyang ma-install sa ating mga motor. By the way, 2 weeks ago ay naisalpak na po natin itong BOMX dito kay Scarlett natin, at biglaan lang yon dahil may show tayo na sinalihan, at ito yung video na yon. So dahil mabilisan lang yung pag-install natin ay may mga pagkakamali tayong nagawa. Pero bago ko sabihin kung ano yon, for idea po pala, ito po yung recent or yung dating mags po ni Scarlett. Ito po yung stock niya at kinulayan lang po natin niya ng puti. So yung naging deciding factor natin kung bakit tayo magpapalit ng CNC mags ay dahil dumihin po yung puti natin. Also nagkaroon na rin tayo ng budget na pangbili or pang-upgrade. Pero take note lang, bago tayo bumili nito, inuna po natin yung mga internal parts or yung mga piyesang kailangan ni Scarlett natin. Para nang sa gayon, hindi lang po panglabas yung maganda sa kanya, pati po panloob, maintain po siya. So advice na rin to para sa mga bibili ng mga mamahaling piyesa. Unahin nyo po muna yung mga pinakailangan ng motor nyo, para nang sa gayon, hindi lang po yung panglabas yung napapaganda nyo sa inyong mga motor. So yun, unahin na po natin advantage at disadvantage ng CNC mags, or i-compare natin siya compared sa stock. Actually sa tibay, halos same lang naman po na matibay yung dalawang yan dahil gawa po sila sa hard alloy. So medyo pinagkaiba lang nila dahil gawang manufacturer ito is mas matibay po siya at kaya mag-resist ng mga impact sa kalsada. Kasi kung bubuhatin nga naman natin, sobrang solid po niyan, sobrang bigat, at hindi po basta-basta magkakaroon ng crack or lamat yan. Napatunayan ko na po yan dito. Pero kwento ko lang din po is nabengkong na po itong mags natin na to, yung likurang part. To be specific, nabengkong na po ito at pinarepair lang po natin. Pero wala naman po siya naging lamat or mga crack. Kaya naman talagang napakakunat ng mga stock na mags po natin. Actually halos naman sa lahat ng motor pagdating sa mags, stock is good pa rin po talaga dahil napakatibay at kunat po niyan. Pero yung disadvantage nga, ayun nga, dahil stock mags siya, madami kang kamukhang mags. Kumbaga walang uniqueness yung motor mo, di bali na lang kung paparepeat mo yan katulad ng sa atin. Pero yun nga, dumihin siya at ayoko naman din pakulay ng mga ibang kulay na sasalungat sa kulay ni Scarlett natin. Kung kaya naman nagka-budget po tayo, bumili po tayo ng BOMX, specifically BOMX Lynx po yung pangalan ng mags na to, dahil iba-iba po yung design ng mga CNC. Katulad na lang nito, ito yung tinatawag nila na parol na mags, dahil star po yung design niya, pero yun, may mga iba't ibang design pa dyan. Pakita ko na lang dito sa screen. About naman po sa material niya, kagaya ng sabi ko, hard alloy po siya or high class alloy, kung kaya naman halos same lang po siya sa quality ng stock na mags po natin. Actually maraming reviews nito na tinignan or tinest po na ihulog ito mula po sa building or pinukpok po ito, at napatunayan naman na matibay itong mga mags natin na to. By the way, hindi lang siya basta high class alloy, kundi CNC alloy po itong ating mga BOMX. Ibig sabihin po kasi ng CNC is computer numerical control, kung kaya naman napaka-accurate, napakaganda ng pagkakagawa sa kanya, at napaka-precise dahil doon nakagawa po sila ng mga magandang design gamit lamang po yung computer. At input po nila yung sa machine para magawa po yung mags natin. Kung makikita nyo naman, ayun o, napakaganda ng mga edge po niya, napakaganda ng pagkakagawa. At kung makikita nyo po dito, ayan, may mga linya-linya. Ayan po yung nag-indicate na CNC po siya. Ayan, pati yung mga lettering dito, napaka-precise po niyan. So hindi ko lang nagustuhan dito sa CNC natin na to dahil napaka-precise ng pagkakagawa, napaka-pulido. May mga part na medyo matatalim siya, which is kamakailan lang o recently lang nasusugat ako, katulad na lang dito sa part na to. Parang kutsilyo siya. So kapag nililinis po natin siya, minemaintain, kailangan po natin mag-ingat para hindi po tayo masugatan. By the way, main advantage pala ng mga CNC na katulad nito is una, aesthetic, mas maganda siya compared sa mga stock natin. Kung makikita nyo naman, kagaya ng sabi ko kanina, nakapag-design po sila ng maayos, nakapili ng design gamit yung technology, kung kaya naman nakapag-produce sila ng magandang klase ng mga design ng mags. So ito pala yung pangalan niya, BOMX Lynx. So maglalagay din ako ng link dito sa description ng mga iba't ibang klase ng BOMX mags para kung saling gusto nyo, order na lang kayo dito, legit shop. Another advantage po nito, dahil nag-produce po sila ng mga by 14, pwede po siya sa mga pang Indo concept or pang sali po sa mga show. Kagaya na lang nung ginawa natin recently, ayun, pinapalit natin siya ng BOMX para kahit papaano pumasok po siya sa kategory ng Indo. So kagandahan din po sa kanya, may iba't ibang kulay po siya, at kapag nagsawa ko po sa kulay na napili mo, pwede mo po siyang tanggalan ng kulay at magiging parang silver siya katulad nito.
Parang ito yung pinaka-default setting niya eh. Kaya naman yun, kung nagsawa kayo sa kulay na pinili nyo, pwede nyo siyang gawin ganito, silver. Babali kasi ng leeg yung gantong klaseng pagka-silver kasi kumikinang po siya. Tsaka napakalinis po niya tignan. By the way, ayun, about sa paglilinis, punta naman po tayo sa disadvantage. Kasi may mga nakikita ako na nagkakaroon po ng mga watermarks or mga stain yung kanilang mga silver na mugs. Kung kaya naman katagalan daw is pumapangit na yung mga silver na mugs or CNC na mugs na katulad nito. Pero yun, lahat naman mape-prevent natin kung mame-maintain po natin yan at kung naalagaan po natin yan. Syempre pag napabayaan natin, talagang luluma yan, magkakastain. Kaya naman kasama na sa responsibility nyo ng pagbili ng CNC mugs is yung paglilinis nito or pag-maintain. So sa halos 2 weeks ko nito, medyo maulan pa recently, 'di ba? Kasi may mga bagyong dumarating. Pero wala pa akong ginagamit na pampakintab dyan or mga coat dyan. Pero yun, kanina lininis ko siya gamit yung RAC na degreaser. Dahil yun din yung ginagamit ko na pampakintab or pampawala ng stain sa alloy ng mugs ng aking sasakyan. At napaka-effective niya. Ayun o, bumalik yung kintab niya. Nilinis ko kasi kanina yan. Ginamit ko yung RAC, gumamit ako ng brush at saka sponge. Ayun, kinuskusan ko lang siya. Tapos binanlawan natin at pinatuyo. Ngayon, punasan pa lang natin, hindi pa natin nilagyan ng pampapolish. Is makinang na siya tignan. Pero yun, payo ko lang din sa inyo kung bibili kayo nito, huwag niyo po siyang ipapa-clear coat or yung ipapa-spray paint na clear kasi katagalan maninilaw po yun. Kaya hindi ko din po ginawa sa akin yun kasi alam ko naman po yung epekto ng clear coat. Lalo na itong pinaka-finish po niya yung magdadala dyan. So kung lalagyan po natin ng coat, halimbawa na lang ng clear coat na pintura, mawawala po yung ganitong property or ganitong kinang po niya. Ngayon naman, ito sa akin lang to sa akin lang to. Yung mare-recommend ko, palagay ko magiging effective katagalan is paglalagay ng wax. Which is, ito rin yung nilalagay natin sa mga fairings po natin. Wax lang yan guys. Kasi yung kalaban lang po nito is yung acid rain or yung mga putik-putik, tubig-tubig. Kung kaya naman kailangan lang natin siya lagyan ng protection. Pero yun, depende na po sa inyo kung may masasuggest po kayo. Lagay nyo po dyan sa comment section. So yun, ito nagamit ko na rin to minsan. Pinahirang ko nito at naging makintab siya. Ngayon, kapag nililinis ko siya, dumudulas na lang yung tubig kasi parang oil po ito eh. Hindi naman makapit dito yung alikabok. Kumbaga nagkakaroon lang siya ng extra layer ng protection para nang sa gayon pag narumihan po siya, hindi po siya direkta dito sa pinaka material po niya at kapag binasa natin, yun, dudulas lang siya. So mamaya lalagyan natin ito. Proceed na po tayo sa mga dapat nating malaman bago tayo maglagay ng CNC na mag sa ating mga motor. Lagay ko lang dito. Una po sa lahat, hindi nyo po pwedeng i-DIY yung paglalagay ng mags. Depende na lang kung may machine talaga kayo. Tulad natin, pinalagay ko lang po siya sa motor shop na may lagayan talaga or may machine na lagayan ng ating mga gulong. Pwede pong dalhin nyo na po doon yung motor tapos sila na po bahala lahat-lahat. So sa atin kasi binaklas ko lang yung gulong tapos dinala natin doon. Nung nalagay na, inuwi natin tapos tayo na lang yung maglalagay kasi may mga konting modification po tayo na gagawin na baka hindi po alam ng gagawa ng ating mga motor at baka masira po ito. So isa-isahin po natin yon. Unahin ko na po yung about sa butas ng lagayan ng disc brake ng ating mga CNC. So yan, kung bibili po kayo nito, make sure nyo po na tignan nyo po kung ilang holes po yung tornilyuhan ng disc po niya kasi sa mga stock po natin is usually 5 holes po yan. Specifically Honda Click version 3, Click 150 version 2, 5 holes po yan, 5 po yung tornilyuhan yan. So kung gusto nyo gamitin yung stock na mga disc po ninyo, which is 5 holes po yun, 5 holes po yung bilhin po ninyo. Pero kung gusto nyo mag-upgrade ng mga golfer disc na katulad nito, pwede na po kayo mag 4 holes. By the way, napadalawa tayo ng bili kasi yung una ko nga binili na golfer is 5 holes po siya at wala akong makitang available na adapter. Ito, pwede po kasing palitan to, so ito na lang sana yung bibilin natin, yung pang 4 holes para palitan po natin itong pang 5 holes. Pero dahil wala tayong nakita, bumili tayo ng buo, tapos yun, 4 holes lang siya. Pero yun, lagay na lang din ako ng link ng mga piyesang binabanggit po natin. Katulad na lang itong golfer. Pangalawa nyo pang dapat malaman, hindi po kakasya yung mga tornilyo ninyo dito sa 5 holes. Ayan, yung mga tornilyo nyo dyan dito sa ating mga 4 holes na CNC. Ewan ko lang kung yung Click V2 na 4 holes is kakasya yung tornilyohan dito, di ko lang sure. Pero yun, kung galing kayo sa 5 holes, iba po yung size ng tornilyo po niyan. Kung kaya naman dinala ko po siya sa show na kulang po yung mga tornilyo niya dito, nag-improvise lang po tayo. So yun po yung mga problemang pwede natin ma-encounter. Pero ngayon nakabili na po tayo at ito, CNC din po sila.
At make sure na flat po yung ulo para nakabaon po sila at di sumayad sa ating mga caliper at wala pong maging aberya. So ngayon, okay na po tayo sa disc or sa galper disc po natin at saka mga tornilyo. Lalagay din po ng link sa description yan, huwag kayo mag-alala. Ngayon, hindi pa po natin agad ilalagay to. Kasi yung magiging problema po natin pag nilagay natin to, mahirapan po tayo maglagay ng ating mga bracket doon at pwede pong magasgasan ito. So tandaan nyo po yan kasi katagalan kung yung practice nyo nandito agad yung disc nyo nakatornilyo agad, talagang ipipilit nyo po yung mga bracket po ninyo dito. So yan, another problem na may encounter nyo given na bumili po kayo ng galper disc ay yung mga kalawang po na nandito. Katulad na lang po dito sa dating galper po natin. Ayan, may kalawang. So yan lang naman na 2, 4, 6, 6 na Allen bolts na yan yung nangangalawang dito. The rest, hindi na po yan nangangalawang. So kung kaya naman mas okay, mag-ready na po kayo ng GR5 na bolts na sobrang mamahal. Nasa 10 piso lang yan guys. So yan, para payagan po kayong bumili nito, sabihin nyo nasa 10 piso lang yan. So ito po kasi mga GR5 bolts na to, di po nangangalawang yan. At dahil sa sobrang mura po niya, special po yung mga tornilyuhan po niya. Flower Allen wrench para hindi po manakaw. Kasi sobrang mura lang niya. Red sana yung pipiliin ko kaso walang red. So yung malapit sa red natin kay Scarlett is violet. Ito yung kakabit natin para nang sa gayon katagalan hindi po mangyari yung ganito. So kung galper disc po kayo, ayan, consider nyo po yung mga bolts na nandito. So lagay lang natin itong mga to. So yan, nalagay na po natin yung mga tig 10 pisong bolts po natin. Tapos nilagyan na rin po natin ng thread locker para maging permanent na po siya dyan. Dahil di na rin naman po natin tatanggalin yan dyan. So ito pinangkalso lang natin kanina, tanggalin na lang natin ulit. Ngayon, kung magbibig disc po kayo or magagalper katulad nito, 260mm, mas malaki compared sa stock na maliit lang, kakailanganin po natin ng bracket para dito sa ating mga caliper. Dahil medyo lalayo po yan at kailangan po niya ng connector dito. So yun po yung bracket, which is meron po tayong dating bracket. Ito yan. Ang kaso yung mga inclusions po nito na mga tornilyo, which is ito yung bago dito yan, ito yung bago natin. Ito yung luma, napakahirap tanggalin at bumilog po sila kung kaya naman ginrinder pa natin para matanggal lang po natin siya doon sa ating mga caliper. Ngayon, yung tips ko po sa inyo, bili po kayo ng medyo matibay na mga tornilyo para dito. Ang kaso mahirap makahanap, so tayo nag-improvise tayo, pumutol na lang po tayo ng 12mm, which is galing siya from ganitong size. Malaki po yan. Pinutol ko na lang na ganito. Same sa sukat nito para nang sa gayon hindi po siya bumibilog. Tulad yan, napakahirap tanggalin. Nahirapan ako kanina. So ito na yung gagamitin natin. Itong pinutol natin. Customize po yan no? Nilagyan ko pa ng design po yan. Ganito talaga yan Ganito talaga. And gold bolts din po ito. So ito nasa 6 pesos lang po siguro yan. Mas mura to. Isang dahilan pa kung bakit bumili tayo ng bago. Kasi bumilog itong part na to. Actually kagabi lang bumigay po yung thread po niya na lost thread po siya. Ayan kung makikita nyo. Kaya naman kung sakali binabala ko na rin bumili ng bagong caliper na may kasamang bracket na rin. Kasi mga materials nun mas matibay. Ito kasi madaling bumilog yung thread po niya. Kaya bumibigay. Pero yun, ingatan na lang din natin yung sa bago natin. So bago po natin lagay yung bracket po natin dun sa caliper po natin, pasok po muna natin itong gulong po natin doon sa ating mga motor. Kasama na tong perdis natin pero wag muna natin iti-thread. Siguro lagyan lang natin ng mga 1 piraso or dalawa para hindi po mahulog. Pero wag po muna natin siyang hihigpitan. So yun, share ko na rin yung ehe na ilalagay po natin dito sa gitna. Ito, CNC din siya sa Siamese ata to kung di ako nagkakamali. Also matibay naman po yung mga ganitong klase at kagandahan dito. Parang may extra lock po siya dito sa dulo. Para kung sakali man, hindi po malalaglag itong tornilyo natin dito. Ayan, Siamese connection, dalawa po yung thread po niya, kabilaan. Wala po siyang ulo, identical po siya. So yun, isa pang share ko ito, Hub and Mile. Matagal ko na po itong nabili, nilalagay ko na po ito dito sa white na mags natin. Pero ngayon, mas babagay po siya dito sa ating mga mags dahil CNC din po itong Hub and Mile po natin. Yung stock po kasi natin, alloy at saka medyo nangingitim. So ito, kagandahan nito. Makintab po siya at halos same lang ng quality ng stock po natin. So kabilaan yan dito sa likod. Dito pala yan. Tapos buti na lang yung mags natin is meron na siyang built-in na dust seal dito. Kasi yung mga ibang mags wala pang dust seal yan dito. Kaya naman kailangan pang bilan. Pero ito may built-in na kabilaan yan. Yun meron dito. Lagyan na lang natin ng konting grasa para dumulas yung Hub and Mile natin. So yun, lagay na natin itong gulong natin, Hub and Mile. Also, itong ehe natin doon sa motor.
So ayan, sa paglalagay po ng ating mga gulong, ginawan ko po ng bukod na video yan dahil medyo komplikado po yung ginawa natin doon at mahaba-haba ang explanation para makuha po natin yung fitment na gusto natin katulad nito. Ayan, walang sayad, walang pigil na preno at talagang free wheel po yung nangyayaring fitment natin dito kay Scarlett. Nag-wheel alignment din tayo doon, tinignan natin kung tama yung pagkalagay ng ehe at saka ng ating mga front shock. Kaya naman na-achieve natin yung ganito, kumbaga hindi po sumasayad yung brake pads po natin sa ating mga rotor disc. So kailangan po yon kung nagsushow kayo dahil yung proper po na paglalagay ng mga pyesa, ng mga bolts po natin, puntos po yon sa show. At also yun din naman yung proper na pag-build kahit na hindi kayo sumasali sa mga show, yung tipong maganda yung pagkaka-DIY ng inyong mga pyesa ng inyong mga motor. Bracket natin, ito yung bago na yan, tapos yung mga bolts natin, tapos yung kinustomize natin, ayan, nandito na rin yan. Also yung mga GR5 natin na 10 pesos, ayan, nandiyan na rin yan. Also yung apat na CNC bolts natin dito, fit na fit lang po siya, hindi po siya nakaumbok, kaya naman maganda po siya tignan. Also yung ating mga hub and milo, bumagay po sa kulay ng ating mga CNC mags, ayan o. At yung ating ehe, ayan, para-parehas sila ng kulay. Di ko pa pala nalalagay yung dito sa dulo, ayan, lagay na lang natin yan. So yun po yung mga kailangan natin consider kung magpapalagay kayo ng mag sa mechanical nyo or kung magdi-DIY kayo sa paglalagay ng mag. Syempre hindi naman pwedeng maganda yung mga pyesa natin pero pangit yung pagkaka-install, so kailangan alam nyo lahat yan. So magpapalit din po tayo ng braking system natin sa harap at sa likod, yung mga lever at caliper po natin. Abangan nyo na lang yon. Pero ngayon so far so goods na tayo dito sa harap natin. Wala tayong naging problema sa paglalagay ng BOMX mags natin tsaka ng mga accessories. Doon din po pala sa isang video natin which is ito, nilinis na rin natin yung caliper natin. Kaya naman makikita nyo, all goods na siya, maintain na maintain. So goods na tayo dito sa harap. Proceed naman po tayo sa paglalagay ng BOMX natin dun sa likod. So ito naman yung comparison natin tsaka sa pros and cons sa rear wheel po natin. So yung nakikita kong advantage dito sa pagpalit ng BOMX from sa stock po natin, lalo na kung medyo matagal na po yung mga stock na mags po ninyo. Ito po kasi napupudpod tong part na to kung saan umiipit po yung ating mga brake shoe. So yung sa akin napapansin ko kahit bago po yung ating mga brake shoe is malalim po yung adjustment sa nut po natin, which is yung nut dito, yung tinutukoy natin. Kapag bago kasi yung brake shoe, dapat nasa dulo pa po yung adjustment niyan. Pero yung sa akin, gamit yung stock na mags po natin, which is ito, nag-a-adjust po tayo ng malaki. So itong mags kasi natin is halos 5 years na rin. So kung kaya naman talagang ninipis po yan. At ang cons nun, malalim lagi yung preno natin kahit bago yung brake shoe. Kung kaya naman yung pagpapalit ng bagong mags is advantage dahil masikip pa po itong diameter na to at maabot po agad ng brake shoe natin yung ating mga mags. At maganda po yung braking power natin kapag makapal pa yung diameter dito. Actually meron naman siya limit dito sa stock, may nakasulat 131 mm maximum diameter. So kapag umabot na po siya dyan sa 131, kailangan na po talaga nating magpalit ng mags. Pero matagal pa naman po bago tayo magpalit. Pero yung sa akin sulit na, kailangan na rin talagang palitan. So yun, yung paglalagay natin ng BOMX na tama lang yung tempo para gumanda na rin yung rear brake system po natin. So yun, salpak lang po natin siya dito kay Scarlett. So yung advantage kapag kayo po yung magsasalpak ng gulong nyo sa inyong mga motor is may time kayo para linisan yung mga loob na parts na to. And dito pa pala hindi ko pa nalilinisan, pero linisan ko yan. Also pati itong brake shoe assembly po ninyo, eto nalinis ko na to kanina lang, kaya naman kung makikita nyo napakakintabulit. Binaklas po natin yan, tapos nilinis po natin yung paligid at nilagyan po natin ng grasa itong part na to. Ano, malinis na po yan. So yun yung mga hindi nyo magagawa kapag pumunta kayo sa mekaniko at nagpakabit lang kayo ng gulong. So yun, salpak na lang po natin itong mga mags dito, also pati mga ibang parts, tambucho, swing arm. Katapos nun, pagkita ko po sa inyo kung paano po natin pinapakintab at pinapalis yung mags po natin para maiwasan po natin siya sa watermarks at palaging bago po siya tignan.
nga para sa video nito, the more click, the more you know, CNC mags or BOMX mags para sa ating mga Honda Click. Wait lang. 4 road to